Naimbag nga bigat mga virtual amiga. Tanghalian na naman nga at kailangan na naman nga magluto ng pang-ulam. Kahapon nga may nasipat nga akong puso ng saging dito sa bakura namin. Kaya magagata na naman nga tayo for today's video. At dahil pabebe tayo ay inakay ko na nga itong si Boss M para kunin nga yung puso ng saging. Bala ko nga sanang gawing okay na puso ng saging ito kaya nga lang ay magpiprito nga ako ng isda at kailangan nga may kapartner nga na gulay na may sabaw or sarsa. Kinuha na nga namin itong 2 perasong puso ng saging dahil maliliit nga lang ito. Babalatan pa nga rin ito kaya mas lalo ngang liliit at hindi nga magkakasya sa amin kapag 1 peraso lang. Nagtingin-tingin pa nga ako dito sa mga puno ng saging dahil baka meron pa nga kaming nakaligtaan na hindi kunin. Pero wala na nga rin kaming nakita kaya pumanik na nga kami at aasikasuhin ko na nga rin itong lulutuin ko. Binalatan ko na nga rin kaagad itong puso ng saging at inalis ko nga yung mga magugulang na nabalat. Nung mabalatan ko na nga yung puso ng saging at lumitaw na nga yung maputing balat ay hiniwa ko na nga rin ito ng maninipis. At pareho nga dun sa naunang puso ng saging ay ganun nga lang din ang ginawa ko dito sa pangalawa. Hiniwa ko nga lang din ito ng maninipis at pagkatapos nga ibinudburan ko nga ng asin at hindi ko na nga lang din nakuhanan dahil ang akala ko ngayon na play ko yung video, hindi pala. Pagkalagay ko nga ng asin ay nilamas ko nga lang at piniga hanggang sa mawala nga yung dagta nitong puso ng saging. Pagkatapos ko nga mahiwa at mapigaan yung puso ng saging ay nagpainit na nga rin kaagad ako ng mantika sa kawali. Pagkatapos ay nagsimula na nga rin kaagad akong magisa ng sibuyas at bawang. Nung mag-golden brown na nga itong sibuyas at bawang ay ibinuhos ko na nga din yung napigaan kong puso ng saging. Hinalo-halo ko nga lang din ito hanggang sa maghiwa-hiwalay at kumapit nga rin yung lasa ng sibuyas at bawang dito sa puso ng saging. Pagkatapos ay nilagyan ko na nga rin ito ng pangalawang gata. Kakaunting gata na nga lang din ang magagamit ko dito dahil tira nga lang din ito sa Bicol Express na niluto ko nung isang araw. Pero sasapat din naman nga ito dito sa puso ng saging dahil kakaunti nga lang din naman ito. Naglagay na nga rin pala ako ng kalahating pork cubes tsaka nga ng durog na paminta. Pagkatapos ay hinalo-halo ko nga lang din hanggang sa matunaw nga yung pork cubes na nilagay ko. Tinikman ko na nga din at medyo matabang pa nga kaya naglagay pa nga ako ng kaunting magic sarap. Pagkalagay ko naman nga ng magic sarap ay hinalo-halo ko nga lang ito hanggang sa matunaw pagkatapos ay tinakpan ko na nga din para mas mabilis maluto. Maya-maya nga lang ay ibinuhos ko na nga din dito yung kakanggata. At dahil kakaunti na nga lang din itong kakanggata ay inilahat ko na nga lang lagay. Pagkatapos ay naglagay na nga din ako ng 2 perasong siling haba at tinakpan ko na nga din. At after 2 minutes nga iluto na nga rin itong ginataang puso ng saging. Kulang na kulang nga din yung gata na nailagay ko dito kaya bumawi na nga lang din ako sa lasa at timpla nito. Tinikman ko na nga din ito at pinatikim ko na nga din kay Boss M para makasigurado at saktong-sakto na nga rin daw yung alat nito kaya hindi ko na nga dinagdagan ng iba pang pampalasa. Hindi ko na nga rin masyadong patutuyuin pa yung sabaw nito para meron nga rin kaming mailalagay sa kanin. Maya-maya nga lang ay hinango ko na nga din kaagad ito at sinalin ko nga sa ibang kaserola. Nugasan ko nga lang din itong kawali na ginamit ko at magpiprito pa nga ako dito ng isda. Naglagay na nga kaagad ako ng mantika at nung mainit na nga isa-isa ko na nga din inilagay yung mga isda. Nakakatuwa nga din magluto dito sa labas gamit nga yung kahoy dahil bukod nga sa makakatipid kami sa gas ay mas mabilis nga rin nakakapagluto dito dahil mas malakas nga yung apoy. Ayun nga lang, pahirapan lang sa pagkuskus ng puwet ng kaldero at kawali pero okay lang dahil mas mura din naman yung dishwashing kumpara sa gasol. At yung abo nga na nanggagaling dito sa kahoy na ginagamit namin ay nakakatulong nga din para mas mapadali yung pagkukuskus sa puwet ng kaldero. Anyway, nung mag-golden brown na nga yung mga isda kagaya nga nito ay isa-isa ko na nga din kaagad hinango dahil baka masunog pa nga. Napakainit pa rin kasi nitong mantika kahit na nga wala ng apoy itong kawayan or yung kahoy. Pagkahango ko nga nito mga pritong isda ay naghain na nga rin kaagad ako para makakain na nga din kami dahil mas masarap nga rin kumain kapag mainit-init pa yung ulam. Ayun lamang po, na i-chismis ko lang. Salamat sa panonood. Bye!